Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Masin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaban nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katakuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa nawang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Setyembre 23, 2025. Hindi na mabiyan ang ika-4 sa 5 tanan ka Martes karong bulan sang Setyembre tuig 2025. Ikaw pa ninyo, tub-tub alas 9:55 sa buong aga. Ako ang inyong alaga, JP Herbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Sumumad sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong katanan. Ginatamyo tuman sa isa kabayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad online. Ang programa Balita Issue kagiban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Sumumad sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Again, ako ang inyong alaga, JP Herbas. Sa aton sila nga pagpakalagad subong iyang aga, maghahatag kita sa pila ka mga update gikan sa Pag-asa Iloilo. Gusto ko naton ang hulag sa naglabay nga bagyong Nando. Nagdalaman sa impact sa pila ka mga area, particularly sa Northern Luzon. Kag nagpabaskog sang habagat nga nagdala naman sang pag-ulan kag mabaskog nga hangin diri sa Western Visayas. Pag as we speak mga biyan diri sa syudad sang Iloilo, nagsilak na ang haring adlaw kag amat-amat na nga nagbalik sa normal ang aton sining panahon. Malo naton sa Pag-asa Iloilo kung ining panyempo ang magpadayon tugtog sa weekend. What shall we expect sa panibag-o naman nga pagbago pangod man sa ginalauman nga pagsulod sa isa naman ka low pressure area outside of Philippine area of responsibility. Alas 9:07 sa aga, maghahatag kita sa pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal. Update mga biyan sa epekto sa bagyong Nando nagang mga bulig kagid palabot sang aton gobyerno.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras, kaupo natin sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes sir, mayong agagito na nga latest weather update sa Subunga Adlaw na Tuesday, September 23, 2025. Based sa aton nga latest nga update, ang atong nga ganda si Super Typhoon Nando sa Subong ara na inisasag ko sa aton nga par. Southwest monsoon dayon ang ga-affect sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Meanwhile, diri sa aton sa Western Visayas, maging magulugalang tugtog ang karamihan ng pangitan, sumudarat ay isolating nga pagulan, pangilat ag panag-uwag-tugas ini sa Southwest monsoon. Kasarangan ng tumabas kung sa siya nakagatan na katundan para sa hangin diri sa Western Visayas. Kasarangan ng tumabalot naman dahil para sa mga balod natin diri sa atong katigatan. For ang temperature natin, panatag is 32 degrees Celsius. Dalaga Butla, 5:39 a.m. Bilasang aga. Magatuloy din siya 5:45 p.m. karon sa gabi. Kung mga latest weather update din sa Ililo na First Station, ako sa Jack Makining, mandamo din ka. Salamat. Sir Jeff, it's good to know nga nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility ang aton sining nga ginabantayan nga Super Typhoon Nando. May ara pa bala sir weather disturbances nga posible magsulod naman sa Philippine Area of Responsibility? Yes sir, sa to sir, as of now sir, may ara ito ginabantayan nga isa ka LPA na kung sa diin, ara sa 1,220 kilometers east of Eastern Visayas. Sa may ara ini nga high chance ako sa diin nga maging isa ka ganap nga bagyo sir. And the moment, sir, nga mangin isa ini kapagyo, mahibaluan na ba na natin, sir, as early as now, kung ano ang posible nga direksyon sila? Sa Subong, sir, since LPA pa lang ini siya, wala pa i possible gid nga track, sir, pero since ang iya nga current nga location is sa Eastern Visayas, kinalantaw natin ini siya nga possible nga may malabay ini sa probably sa Southern Luzon or sa Visayas nga area, sir. I see. And the moment nga magsulod ini, sir, kag mangin isa ka bagyo, ano ang mangin pangalan sini? Yes sir, since sa Subo, ang ating ginapat ng bagyo ay si Nando. Tapos ang sunod niya, gindanan natin if ever may isa ka bagyo nga magsulod sa par natin, ipangalan natin nga si Obong, sir. Bong. And sir, no, while we are not praying pa nga magdalaman ini isang kasubong mga pag-ulan, kaangay isang Super Typhoon Nando, the moment nga makasulod ini sir sa Philippine Area of Responsibility kag mangin isa ka bagyo, kaangay man bala ini isang nagligad nga pabaskugon man sini ang habagat nga amo ang nagadalas ang pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Yes sir, so may anagit ini siya nga possible nga senaryo nga makadala ang mga mamulog or baka mabasog ang mga pagtupa sa ulan. Expected natin nga may amo ng senaryo, pero since wala pa makita the current location kung ano ang klase nga category or gano'ng kapasko ang ini nga bagyo, ina-observe naman gyapon ini siya kung ano ang sunod ng mga marabo or update within the next following days, sir. Samtang Sir Jeff, no, going back sa Nando kahapon, may mga mabaskog nga hangin, mga pugada nga na-eksperyensyahan diri sa syudad sing Iloilo. At the same thing sa iban pa nga mga area sa Western Visayas. Subong sir nga nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Lauman nato nga hindi na kita maka-experience ang kasubong nga kabaskog sang hangin subong adlaw. Sa Subong sir, based at nga current nga forecast wind and coastal nga water condition ang aton kabaskog sa hangin ara manggihapon sa moderate to strong, so nga ara nga possibility makabasyag kita gyapon ka mga mabaskog nga hangin or huyop sa hangin hanggang aton nga coastal water condition naman din ara manggihapon sa moderate to rough. So amo na gyapon nga ginabi sa publiko, especially sa para fisherman natin sa mga fisher folks natin nga magandang gyapon ka maghalong kay may ara gyapon nga mga mabaskog nga hangin kapag balod kita nga possible mabatsyagan. Ayun. Lastly, Sir Jeff, ang imo sining panugyan, mensahe sa tanan nga mga pumuluyo sa Western Visayas, likip na ang Negros Occidental. Yes sir, sa itong ginabis sa publiko magandang kaya ko sa mga kita since although wala na nagapon hindi na kita apektado kang bagyo, ewan ba tayo mga tagyapon sa dala sa ating southwest monsoon, so may aragid ng possible nga pagpasok ng hangin hanggang pag taas man sa mga balod ng mga mataas, mabalog ng mga kadagatan. Ayun, for your time information, ginhatag sa Radyo Pilipinas, Sir Jeff Makiling, madamo nga salamat kag padayon. Yes sir, salamat sa mga ganito sir. There you have it, mga biyan. Latest update sa lakat sang panahon.
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So, for monitoring mga biyan sa pag-asa na yara na sa Guasang Philippine Area of Responsibility ang ginbantayan ng Super Typhoon Nando, pero sa gihapon posible ang mabaskog nga hangin kay ayara sa gihapon no sa kasarangan tubtob mabaskog nga mga hangin ang makitaan sa aton sini nga mga kadagatan gali sa aton sini nga mga kauturan nga mga mangisda, especially sa mga nagagamit sa mga maghagmay nga sakayan dagat. No, as much as possible, likawan ana ang pagpadulong sa lawod samtang mabaskog pa ang mga balod kaga medyo mabalod pa ang aton sini nga kadagatan. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:13 in the morning. Samtang speaking of bagyong Nando, ibalo nato na ang update kika naman sa DSWD. 220 ka pamilya gikan sa Western Visayas nga napektuhan sang bagyo Mirasol kag Nando. Ang detalye sa balita sa live report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lodge, good morning. Lods, good morning. Sakto ina no may 220 kita ka pamilya gikan diri sa Western Visayas nga naapektuhan sang duha nga bagyo, ang bagyo Mirasol kag Nando. Sandig diri no sa datos sang ato nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6. 45 ka pamilya o kon 154 ka individual ang nagatinan sa karon sa 8 ka evacuation center. Sa 45 naton lods nga pamilya, 15 sa ila ang gikan sa Sibalom kag 3 sa Valderrama, sa probinsya ini sang Antique kag 8 sa Leon, 1 sa Oton kag 18 sa Tubungan sa probinsya sang Iloilo. Magluwas lods no sa 45 families nga yara sa sulod sang aton nga evacuation center. May 175 ka pamilya o kon 728 ka individual ang temporaryo naman nga nagatinera sa ilang mga kakilala o kung himata o kung ginatawag natin lods no nga outside of our evacuation centers. May na-record man lods ang aton no nga DSWD nga anong kabalay nga totally damaged kag duha ang partially damaged. So sa bahin naman sang assistance nakapalabot na no ang DSWD kag mga local government units sang 151,000 pesos nga bili sang mga family food packs, non-food items, ready-to-eat food, kag may ara makita lods no gipasalig man sang aton nga DSWD nga naka-standby or may naka-standby nga mga family food packs and non-food items ang aton nga ahensya nga ready pagid i-augment sa mga magakinahanglan nga LGU lots. Ayun, Lods, may we know as to the support naman nga ginpalabot sa aton sini nga DSWD. Ano na ang mga suporta kon bulig nga napalabot sa ahensya? Yes. Lakip diri lods sa napalabot no sang DSWD ang aton nga family food packs, non-food items, mi ara makita lods ka pero diri sa non-food items naton ang family kits, kitchen kits, mga laminated socks, kag mga sleeping kits. So pila lang inilod sa mga una na nung ginahatag sang aton man nga DSWD on top sa gin-provide man sa ginatag sa ka mga LGU. So as of now lods no ginapamangkot nato ng aton nga DSWD kumpara no sa 220 naton nga families may nakapauli na sa ila. So according sa ilang update later on lods no sa hapon mga alas 5 na taon naton kumiara na nagpauli kiti nakagwa na bag-o lang no ang imo man nga interview nakagwa na sa PAR ang ining si Bagyo Nando kag gali naton lods no ma-separate ang datos sa mga affected sa Mirasol kag sa Nando kay kung sino ang affected sa Mirasol sila man ini ang affected according no sa DSWD sa nga bagyo or sa super typhoon nga Nando kay sila man ini ang gipa-evacuate or kung gidana sa aton nga mga evacuation center. So even sang time sang hagupit kumbaga ni Mirasol, ini nga mga area o kun mga pamilya lods apektado na nga daan. Yes, correct ina lods ang pahayag diri no sa aton nga DSWD kag we are hoping lods no nga ti kung posible may magsulod pagid nga another bagyo, we are praying and hoping nga ti tani no makapauli ini ang aton man nga mga evacuated family kag mangin safe na sila no kabay pa nga ti indi amo ini ang grabe nga epekto diri sa aton nga sa Western Visayas. Pero ang klaro na to lods hindi kita directly nga affected but ang habagat amo no ang reason nga may pag-ulan nga may mga pagbaha sa pila ka area diri sa aton sa Western Visayas. Yes, as earlier explained by Pag-asa, ang habagat iya even without the typhoons o kung ining mga Mirasol, nando kag posible opo nga magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility
may tendency gid niya Yes. loads nga magdala sang pag-ulan, especially kung hapon kag kagabihon. But with the presence of typhoon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, mas gin-enhance ang Yes. habagat. Rason kun nga mas mabaskog nga pag-ulan kag wala na sang may ginapili nga oras. Yes. Even aga o kung kaagahon, may mga pag-ulan na kita nga na-experiencehan. Pero kung habagat lang, medyo i-expectin man naton loads nga may mga pag-ulan, Pag-ulan, yes. subong iya nga binulan. Yes, correct ina loads no inigin na enhance kumbaga no sa nga duha pa gid naton nga naglabay nga bagyo kag syempre ang aton diri no nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati kiti kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo always kita nagahatag sang weather update kada program naton so magpamati gid no mag-tune in sa 585 AM kag syempre sa aton man nga Facebook live. Lods na mention bala kung ano nga mga kabanwahanan ang specifically no apektado gid sang siniiya nga mga pag-ulan. Yes. Ang sa diri sa datos Lord sa aton nga DSWD sa province of Antique may ara kita no nga mga evacuees o kung mga nagtinera sa ilang himatakon mga kakilala sa Antique sa Banwasang Sibalom, Valderrama, sa Iloilo no lakip diri ang Leon, Oton, Pototan kag Tubungan kag sa Capiz may ara ang City of Rojas. Pero Lods, ini no halin na ini sa Bagyo Mirasol hasta sa Nando. So talalupang doon ang Antique masamigid nga apektado. Yes. So ang sining nga mga pag-ulan. So sa aton nga mga kultura ng mga Antikenyo, nga nagapamati sa aton sining nga pagpangalaga no maghalong gid kag magpabilin nga alerto sa posible epekto sang habagat nga ginapabaskog karon sang aton mga bagyo. Yes. Kahapon, Lods, nalabot nato no si Sir Broderick Train, ang aton man nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head no sa province of Antique and isa man ina no sa panugyan nila kay kahapon ang Antique isa sa mga listahan kung sa diino may suspension sa klase kag government work so ang iya panugyan nga ti magpabilin no sa ilang panimala so this also applies no hindi lang subong no nga bagyo but kung mga wala bala sa mga importante no nga kagtuan especially may pag-ulan-ulan magpabili no sa ilang paninmalay especially dira sa Antique kay Blods hindi naton kay isa malikawan ining mga rockfall no kung mag-agi kita dira sa bilang area sa such as sa Aninii o kung dira sa San Remeo so much better ngati kung wala man lang no sang klase wala sang government work magpabilin sa ilang panimalay pero ang pasalig sang aton diri nga PDRRMO ang aton nga probinsya nakabantay no immediately magahatag or magaresponde in case nga miara sa mga emergency o kung mga kinahanglan nga kagtuan sa province of Antique. Ayun sa mga kultura naton nga kung mabasko gid ang hangin hindi na magpabinturar guwa sa inyo sini nga puloy-an. Kaangay kahapon may napalid nga sinlods no diri sa syudad sang Iloilo. Mayo lang kay wala siyang may naigo kung magpasayang-sayang kita tambay pa sa gwa sa baylo nga magpahimunong sa aton sini nga puloy-an. Who knows nga waay ka man tuod na bahaan. Yes. Pero waay ako na kulang-kulang ng imo sini nga lawas bangod sa mga posible nga mga material nga palidon kag mag-igo sang imo sini nga kalawasan. Yes, kahapon Lods nagasakay kita gani no pauli sa bus kag around ini mga 2 PM or mga 3 PM no kag ang passenger assistant officer sang bus nga kinasakyan naton nagpagwa ini siya sang pasahero and before ini siya nagsulod balik may napalid man Lods nga bagay sige pa mako siya sang driver kamusta ka ano naigo ka and good thing wala naigo no ang PAW nga or ang aton nga passenger assistant officer sa nasabit nga bus ang kinsakyan man naton bangod mabaskog sakto ina Lods na mabaskog ang hangin naton hindi kita kapakot basi gulpihada may matumba nga kahoy o kung may maglupad no nga mga sinukon iban nga bagay so much better kung wala ubrahon stay at home. Ayun kag sa mga kautura nato no nga mayara sa ila sining mga areas ang daw magkarahulog na nga sanga subong man sa mga power utilities nato no kabay pa hindi na naton pagulaton nga may mahulugan na naman sang mga puno sang kahoy antes kita mag-aksyon kung as much as possible subong nga medyo nag-okay na ang panyempo mas maayo gid nga panghawan kita sa ngaton sini dalanon. Yon, correct ina Lods no ang sa aton nga way gani Lods pauli no may makita nga utod no or ginatapyasan no ang kahoy nga mga sang kahoy no nga ti posible no nga makahalit in case nga ti magbaskog pagid ang ulan.
Ayun. Lods, madamo nga salamat sa imo nga balita. Report gikan sa DSWD6 Marian Grace Aranyata Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, mga biyan. Latest update gikan sa DSWD. Gindulo sa aton ni Lodi Marian Grace Aranyata. Pilipinas. Radyo Publiko. From DSWD Region, check natin mga biyan ha, ang DSWD National Office. Ibaloon natin kung ano na kadamo ang ginparabot nga bulig sa aton sining DSWD sa iban pang mga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Ibala mga biyan nga lakip sa mga tuman nga napektuhan sa siniiyang bagyong Nando ang area mga biyan sa Northern Luzon. Sandig sa records ng DSWD. Naglabot na mga biyan sa 515 ka barangay con 43,463 ka pamilya. Kung equivalent mga biyan sa 158,571 katao. Hikan sa regions CAR 1, 2, 3, 5, 6 kag Region 9. Ang apektado sa ginatingog nga datos sa Mirasol kag Nando. Ang DSWD nakapalabot ng mga biyan sa 4,687,543 pesos and 19 centavos nga balor sa humanitarian assistance. Sining numero mga biyan 554,737,385 pesos and 12 centavos ang available pang quick response fund samtang 2,624,560,784 pesos ang balor sa mga naka-ready na nga mga food and non-food items for a total of 3.1 billion pesos. As mentioned earlier mga biyan, mayara sang 43,463 ka-apektado nga pamilya, pero base karon sa updated nga status ng DSWD, may 4,563 ka pamilya pa ang nagatiner sa evacuation center, samtang 1,608 ang displaced pero nagatiner sa ilang mga kakilala himata or outside evacuation center. The number of house damage ang sining Mirasol, Habagat kag Nando. Sabot na mga biyan sa 11 ang totally damaged, samtang 33 ang partially damaged. Praying and looking forward gid sa recovery sa aton sining mga kauturan apektado sa sining Habagat, Mirasol kag bagyong Nando. As to the distribution mga biyan sa 10,956 ka family food packs kada palabot na sa DSWD. May pinakamadamo nga napalabot sa bahin sang Bicol Region with 5,042 family food packs. Insundan sang Cagayan Valley with 4,670. Central Zone with 511. Cordillera Administrative Region with 506. Kag Western Visayas nga may 227. Ilalauman mga biyan nga posible pa magsaka ang numero sa mga apektado sa sining Mirasol kag Nando. Labi na subong mga biyan o nga padayon pa ang mga pag-ulan sa ibang mga area sa pungsod Pilipinas.
Sa mga kultura naton, na posible nga maapektuhan sa sining nga pag-ulan sa mga yara sa mga flood-prone and landslide-prone areas. Kabay nga maghalong gid kaga pareho nga mag-check sa inyo sining nga palibot nga pagsunod sa mga panugyan. Ukon instruction niyo tagsa ka mga local government unit, especially sa mga municipal or city disaster risk reduction and management office personnel. Alas 9:28 sa aga na aton nga pagbalik dugang mga balita gikan sa mga itungay mga ahensya sa gobyerno. Nag-update gikan naman sa iban pang mga balita sa balita nasyonal pagkatapos lamang isang pila ka pahanundong. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Higanteng Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na wala. Yan ang Pinoy
Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haray Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Dolly of Pinagpo, Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:37 na sa aga sa siling oras kaupon naton sa piyak nga linya para igahatag sa aton ang pila ka mga update sa bago lamang natapos nga Artesanías de Iloilo ang OIC sa Department of Trade and Industry o kung dita Iloilo si Ma'am Maria Doreta Chavez. Ma'am Dory, mayong aga kag welcome sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Maayong aga Sir JP, no? Maayong aga man sa tanan nga nagapalamati sa imo nga programa. Ma'am, foremost, congratulations kids sa inyo sini madinalagon nga paghiwat sang Artesanías de Iloilo. For the info ma'am sa aton sini nga mga tagpalamati, kamusta ang nangin na paghiwat karong nga tuig sang Artesanías de Iloilo? Good morning sir. Good morning sa palamati. Ang natapos na no ang aton nga 1 week nga Artesanías de Iloilo. I'm happy to inform everyone no nga successful ini naton nga pagkandak no. Nagapasalamat gid ang DTI no sa tanan nga mga exhibitors nga naghatag valor no sa sini nga activity. Ayun. Ma'am, may we know pila ang natipon nga kita sa nga DTI Iloilo sa karong nga tuig nga Artesanías? So sir, ang latest report namon is nalabot naton ang 5.4 nung kita sa 1 week naton nga fair. Wow, grabe. From 3.5 nga target ang aton sini nga actual sales ma'am naglabot sa more than 5 million. Ano ang mga ginatanaw ma'am nga rason sang DTI Iloilo kung nga nangin madinalagon gid ang ining Artesanías? First no ang cooperation sang aton nga mga MSMEs ang ilang pagpalinguha nga maka-display no sang improve no nga mga products no kag ang isa pa is ang aton nga ang pag-ano nila no paggamit nila sang e-commerce ang aton nga e-payment kag ang mga display nga products sir is improve na gid kag mga unique. I see. So gina-expect man naton ma'am nga sa mga masunod pagid nga trade fair especially sa nagilapit nga panublion mas madamo kag mas dako nga kita ang ma-record sa mga Ilonggo MSMEs. We are expecting that sir. Wala kita nag-stop no sa pag-improve no sa pag-help mag-improve sa mga products so sa paabot nga panublion no gina-assure naton nga mas more nga mga product ang ipakita sa Iloilo kag mas improve nga mga product ang ara sa panublion. Ma'am Dory, ang trade fair ang isa lamang sa mga components ng Artesanías. We know ma'am nga madamo pagig kamo sa aktibidad nga ginprepara sa nagdigad nga semana. Kamusta ma'am ang iba naton nga mga side events nga ginapreparar last week? Okay, no, so may ara kita no kada adlaw may ara kita nga mga side events nung ginpreparar. So ang aton mga side events nung naging successful man kag nakahatag kita hindi lang show no sa mga participants kundi nga learnings no, sa aton kay mga estudyante nga nagtalambong kag iban pagid nga mga customers so nakahatag kita learning sa ila no kung how ang Artesanías naga-work kag ang mga Ilonggo nga mga artistry kag Ilonggong ingenuity naga-work so madamo nga mga learnings nga gin-impart ang side events sa aton nga mga customers or sa aton nga mga customers kag sa aton nga mga estudyante. Ayun ma'am, we understand nga bago gilaban natapos ang Artesanías pero we also understand nga madamo pa sa mga Ilonggo nga luyag magpalabot sang suporta sa aton nga mga Ilonggo MSME especially subong nga nagahilapit na ang Christmas season. Madamo siyang gusto nga magpamalaklon sa mga lokal nga produkto. Paano ba na ma'am makapalabot sang suporta sa aton nga mga Ilonggo MSMEs? So may ara kita no ang aton nga mga MSMEs no may ara kita nga product nila ara sa aton nga auto hubs may mga auto hubs kita may ara sa mga munisipyo pag may ara kita sa festive mall no ang ara dira sa Balay Ilonggo so may mga products dira kag kun may mga contact information nga ginbilin dira ang aton nga mga MSMEs so kung luyag nila nga mag-reach out sa aton mga MSMEs may ara dira
kag pwede man sila diri kapalapit aton sa DTI no para nga ma-assist naton sila. Ayun, sa mga kultura naton nga napaslawan nga makabisita sa Artesaniyas, may balay Ilonggo pagali no sa festive mall nga posible ninyo kadtuan para baklan sa mga paborito nga pagkaon, panyamis kag produkto sa mga Ilonggo at the same time ang iban pagin nga mapasalubong items nga perfect gid pangregalo sa subong Christmas season. Ma'am, for sure, you are not alone in this journey. Madamo sa mga partners ang DTI para magmadinalagon ang karon nga tuig nga Artesaniyas. Before I throw the last question, ma'am, ang imo sini nga pagpasalamat o kung pagpanamyaw sa inyong mga partners. Sige, thank you very much, sir. No, so sa amon nga mga partners, stakeholders, no, ang aton nga Philippine Coconut Authority, sa aton nga Philippine Chamber, no, of Iloilo chapter, no, at sa aton nga mga MSMEs the most, no. So madamo gid salamat no sa inyong cooperation kag sa inyong pag-join sa Artesaniyas di Iloilo. So ang aton nga success no sa inyo tanan na nagalin no sa inyong cooperation kag sa inyong ingenuity nga ginpakita. So nag-successful ang aton fair no sa liwat no nagasalamat gid kami sa inyo kag we are looking forward no sa more nga collaboration kag sa inyo para sa aton nga ikasanyog sa aton nga mga MSMEs. And lastly, Ma'am Dory, ang imo naman nga mensahe sa mga tawo sa likod no sa nga kadalagan nga ini ang isa gatos ka micro, small and medium enterprises nga naghatagid sa ila sining kusog kag subuman mga sakripisyo para mahatagan sa dekalidad nga produkto ang mga Ilonggo. Yes, no, so sa aton nga mga MSMEs, no, sa aton more than 100 MSMEs nga nag-join, madamo gid nga salamat no sa inyo nga tanan. Rest assured nga si DTI ara lang sa inyo sa pagbulik no para nga mapasanyog pagid naton no ang inyo nga mga businesses no kag makahatag pagid kita sa more nga bulik sa inyo para lang si DTI permi sa inyong mga kinahanglanon. So rest assured no nga hindi namon kamo pagbabayan. We are all together with this no. Pagpadayon lang kita no sa pagsuporta sa aton nga lokal kag magbakal kita sa aton nga lokal nga mga produkto. Ayun, Ma'am Dory, for your time information nga hatag sa Radyo Pilipinas. Congratulations giduwat sa inyo sining Artesaniyas di Iloilo kag padayon. Thank you very much, sir. No, kag last, no, nagapasalamat man ako sa inyo, no, sa aton nga mga media partners, no, sa pag-promote sa amon nga activity, no, tungod sa inyo, no, nagdamo man ang aton nga reach, no, kag napasa, nato, palawak, no, ang information nga may ara kita nga activity nga ginakandak. So sa aton media partners, madamo gid nga salamat. Welcome gid, ma'am. It's our honor to share stories nga nagabulig empower sa aton nga communities. Again, Ma'am Dory, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas and sa tanan nga men and women man sang DTI di Iloilo, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you very much, Richard. There you have it, mga biyan. Si Ma'am Maria Doreta Chavez ang aton sining OIC sa DTI Iloilo sa paghatag sa update no, sa bag-o ginamon natapos nga Artesaniyas di Iloilo 2025 nagdiwat sa Robinson's Place, Iloilo City. So congratulations gina sa isang gatos ka MSMEs sa Department of Trade and Industry o kung DTI Iloilo Provincial Office. More than 5 million pesos valor sang kita, mga biyan, ang natipon sa sulod lamang sa isa ka simana. And this is more than sa 3.5 million gintalala nga target sang ahensya. Nagapakita lang sa kung ano kakusog man ang suporta sa mga Ilonggo sa mga lokal nga produkto. Again, Artesaniyas pa lang ini, mga biyan. Nauman pa paghiwat sa Panublion 2025 nga isa man sa mga pinakadako nga regional trade fair sang DTI Western Visayas. Dito, mga biyan, posible pa nga makabakal sa mga nanuay tuhay ng mga produkto, hindi lang sa Iloilo kundi sa iban pa nga probinsya sa Western Visayas. Ang sa mga napaslawan, as mentioned by Ma'am Dory, sa mga napaslawan nga magbakal sa Artesaniyas, sa mga
luyag pa nga magpangita sa mga produkto. Kaya inyo na bakal sa Artesanias de Iloilo. Imo magbisita sa mga One Town, One Product on Otop Hub sa tagsa ka munisipyo. Kag kung ari ka diri sa syudad sa Iloilo, inainganyo gid kamo mga biyan sa pagbisita sa Balay Ilonggo sa Festive Mall. Dito na display ang ituhay nga mga produkto sa aton nga mga micro, small and medium enterprises diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 9:48 na sa aga. Sa ibang pagid naton nga balita, hapon mga biyan, formal na nga nagtakop ang selebrasyon sa Fish Conservation Week sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR Region 6. Kag sa giniwat nga seremonya mga biyan, iwat nga ginpalabot sa Department o kung sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ila sining nga pagpasalamat sa tanan nila nga partners nga nagbulig sa pagpabilin kag pag-preserve sa aton sining nga mga maritime and aquatic resources. Pero ginatan ni Regional Director Remya Apari nga sa piyak nga natapos na ang isa ka semana nga aktibidad, hindi dapat maguntat diri ang pagtingwa kag pagbinuligay para proteksyonan ang mga palangisdaan. Iklaro man sini nga madamo pa sa dapat kag pwedeng obrahon agad masiguro na may bastante nga isda ang kada pamilya nga Pilipino. Ikip na diri ang pagsiguro nga ang aton sini ginahaboy nga mga plastic or the plastic waste. Nahaboy siyang responsable. Ang plastic waste mga biyan or the plastic pollution ang isagid sa mga na-identify nga nagapangulang rason sa kung nga madamo sa mga species sang isda ang amat-amat na nagakadula. Samtang ginpadunggan man sa ahensya ang mga individual ka grupo nga nangin katuwang nila sa pagdumala kapag halong sang palangisdaan sa riyon. Wala lakip sa mga aktibidad nga giniwat sang BFAR Western Visayas para sa karong tuig nga Fish Con Week. Ang seafood kadiwa ng Pangulo, school visit na mga paghalas para sa mga mangisda sang Western Visayas. Samtang still on BFAR, gina-congratulate ginaton ang mga Ilonggo ginpadunggan sa gawad pagkilala at parangal sang BFAR. Ginpadunggan sa gawad parangal sa kabalikat ng pangisdaan at yamang tubig gawad pagkilala at pasasalamat ang Ginos Fish Farm sang Dumangas kag ang Barangay Igbon Kasagan Association o kon Bigkas sa Banwa sang Concepcion. Bilang pagkilala sa ila dalayawon nga kontribusyon sa fishery sector kag pagpakita sang dedikasyon kag koordinasyon para mapabilin ang fisheries kag aquatic resources. Upod Sanday BFAR Regional Director Remy Apari kag Jessica Ismao, ang Chief sang Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, ginbaton sa mga awardee ang plaque of recognition kag appreciation token. Pagatag sa pagkilala sa mga Ilonggo ang gidhiwat sa closing ceremony sa 62nd Fish Conservation Week sa Quezon City sa nagligad nga semana. Alas 9:51 na sa aga. Balik kita sa oras nga nabilin. Ato sila nga pagpanagat. Ay gagaw. Hindi lagi lang kutob ang aton nga edisyon sa daw sa Martes, Setyembre 23, 2025. Sa kalang ginamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Namuging salamat sa inyo sa liing nga pag-upod kag pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast